Hoy, ka-coffee, good morning! Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Ito, may mga nagsisend sa akin ng messages at tinatanong nila, nakalaya na ba si Digong? Kasi may mga kumakalat na rumors, again that's rumors, na si Digong daw po ipinakawalan na ng International Criminal Court. Anong pinanggagalingan yan? Ang sabi ng ICC, nagsalita na po sila, if ever na pakakawalan nila ang isang prisoner, halimbawa si Digong, maglalabas po sila ng statement, official statement. So yung mga nag-expect na magugulat na lang tayo, nakawala na pala si Digong, nasa Pilipinas na pala si Digong, nasa ibang bansa na pala si Digong, etc. Aba, yan po malinaw na fake news. Hindi po totoo yan. Yung mga nagme-message po sa akin, kung totoo na nakawala na si Digong, hindi po. Kasalukuyan si Digong nandiyan pa rin po sa loob ng piitan ng International Criminal Court at kinumpirma po mismo yan ng ICC. So huwag kayong maniniwala ha. Ano lang ito mga tactics lang nila ito mga fake news lang ito, pinapakalat lang nila, no? O sige. Ito, nasa Inquirer mismo yan. Binalita mismo ng Inquirer yan, kaya make sure ka-coffee, no, na yung inyong reference legitimate. Huwag kayo doon makikinig sa mga vloggers, sa mga content creator na mahilig mag-fake news. Kasi hindi mo alam kung ano yung kanilang intention, ano yung kanilang motivation. Sabi sa headline ng Inquirer.net, ICC says Rodrigo Duterte still detained, denies release rumors. So nakabilanggo pa si Digong at mukhang dyan natatagal yan si Digong at yung mga rumors na yan hindi totoo. Ano yung recent? Ano yung recent sa kaso ni Digong? Nag-grant po yung kanilang request na wag munang husgahan yung kanilang request for interim release. Yung natatandaan ninyo, di ba? Kasi nag-request yan Baka yun ang tinutukoy ng mga fake news creators, no, or mga fake news peddlers. Kasi di ba, humiling yung kampo ni Digong, yung kanyang defense, na ipagpaliban muna yung adjudication o yung paghahatol doon sa kanilang request ng interim release. Dahil dyan, the more na hindi makakawala si Digong. Kasi ang way lang naman para makawala itong si Digong ay interim release yung una at ma-dismiss yung kanyang kaso. Yung pagkaka-dismiss ng kanyang kaso, malabo-labo pa yan. Kasi unang-una, wala pang ang confirmation of charges hearing. Sa September pa lang po magaganap yung hearing na yan. So, paano siya i-release? Anong batayan? So, isa lang po yung paraan para ma-release si Digong. Yan po ay sa pamamagitan po ng interim release. So, kailan mangyayari yan? Malabo pa. Yung interim release na yan, malabo pa mangyari. Dahil nga, kaka-request lang po ng kampo niya na ipagpaliban muna yung adjudication doon sa interim release. Dahil nga may dokumento silang hinihintay o hindi natin alam kung dumating na yan na nagkulang. Yun nga, ang pinupunteriya natin dyan, ang pinupoint out natin dyan noon, baka o posible na yan yung commitment ng isang bansa na tatanggapin siya doon sa once na mag-grant na yung kanyang interim release. Baka nag-pull out yan. Kaya dyan naging problematic sila. Kasi sila naman nag-file yan. Unang-una, sila naman nag-file ng request for interim release, di ba? Ang problema, sila din yung nag-request na i-delay. So, sila ang problema. So, malabo ka-coffee na nakawala na si Digong o nakalaya na si Digong. Former President Rodrigo Duterte remains in detention at the International Criminal Court. A court official confirmed Thursday amid unverified reports of his release. Bakit kasi maniniwala kayo dyan sa mga chismis-chismis? Baka kapakanan lang din yan ng mga DDS. Or ano ba yan? Parang kasi sunod-sunod yung kanilang pagkatalo. Sunod-sunod yung kanilang pagkalugi. So parang nag-iisip na lang yan ng mga fake news para palabasin na ito, small win yan sa kanila, etc. No? Baka parte lang yan ng gimmick nila. In a text message to reporters, sinasabi po ni Caroline Maurel, outreach officer from the Public Information and Outreach Section dyan po sa International Criminal Court, she said that if a suspect were released from the chamber's custody, the court would immediately and officially confirm it to the press. Ano yung keyword? Immediately. So halimbawa, pakawalan nila ngayon si Digong, bago pakawalan or after pakawalan, immediately, no, agad-agad. Ibig sabihin, agad-agad i-inform yung press, i-inform yung media. So, nung isang araw pa itong lumabas, itong balita na to na si Digong ipinakawalan na, pero wala tayong narinig na balita mula sa ICC na talagang ito pinakawalan na. Ang recent sa ICC ay sinasabi nila na nandiyan pa rin po sa kustodiya ng ICC itong si Digong. Kaya huwag kayong mag-alala.
malalaman agad natin yan kung pinakawalan na dahil immediately nga i-inform nila yung press. Di ba? Officially, they will confirm to the press na talagang nakawala na si Digong. So, yan ang hihintayin natin. I can confirm, sabi ni Morel, I can confirm that there is no change in the status of Mr. Duterte. He is still in the ICC detention center. Sabi ni ICC, quoting ICC spokesperson Fadi El Abdallah. No. Yung mga gumagawa ng fake news dyan, mahiya naman kayo sa ginagawa ninyo. Ano bang motibasyon ninyo dyan? Excited kayong pakawalan na yan si Digong. Paano pakakawalan yan? Kayo nag-request ng ma-delay. Diba? Pwede siguro makalabas sa ospital. Kasi mahina na raw itong si Digong. Talagang nangangayayat na. Butot balat na nga lang daw. Ayan, makalabas siguro sa ospital. Pero hindi ibig sabihin na mawawala na siya sa kustodiya ng ICC. Kasi kahit nasa ospital yan, ang kustodiya niyan, ICC pa rin yan. Guarded pa rin po yan ng mga officers o mga police officers ng International Criminal Court. Kahit na inatake si Digong at dinala siya sa ospital, hindi pa rin po siya malaya. Dahil again, nasa kustodiya pa siya ng ICC. Bantay sarado pa rin po siya dyan. Hindi lang kagaya dito sa Pilipinas, kasi alam mo naman dito sa Pilipinas, pag hospital arrest, di ba? Matindi talaga, maraming mga NBI, maraming operatives na nakapalibot kapag hospital arrest. Pero sa Europe, dyan sa Dahig, hindi naman ganyan katindi. No? Hindi kagaya dito sa Pilipinas. Medyo maluwag-luwag sila dyan. This came after the former president's daughter, Vice President Sara Duterte, refused to comment on reports claiming that her father had been released from the ICC detention center. Kasi naman si Inday, parte lang yan ng gimmick niya. So kung tanungin siya, ma'am, nakauwi na ba si Digong? Pinakawalan na ba si Digong? O sabihin no comment. Siyempre, kung sasabihin mo no comment, iisipin ng tao, hala, bakit hindi niya kinonfirm? Ano ba? Galing ba siya dyan sa loob? O drama lang yung pagbisita niya dyan sa ICC detention? Kasi madali lang naman yan yes or no Pero dahil magaling nga gumawa, magaling umakting yan si Sara Duterte, no comment. Anong ibig sabihin na no comment? Siyempre, yung mga tao iisipin, bakit no comment? Hindi niya ma-confirm kung nasa loob pa ba o nasa labas na si Digong. Di ba? Drama-drama lang yan Yung ugali ni Sara, ganyan talaga yung ugali niya. Even yung hearing sa House of Representatives, ganyan talaga yung ugali niya. Ayaw magsalita. Kaya maraming mga disagreement, maraming mga misunderstanding, tulad ng sinasabi ninyo na may misunderstood si Sara Duterte, kasi ayaw niya magsalita. Ayaw niya magpaliwanag. Siya dapat ang sisihin dyan, siyang may problema dyan. Diba? Simple lang yan yes or no lang O sagutin mo. Bakit hindi mo masagot yan? Ano yan? Drama na naman. Ang daming eklabo. The Vice President, who was in The Hague, Netherlands at that time, said she knew the answer to the reports but chose not to comment as she was not sure if doing so was allowed on her level. Hindi ko alam kung paano. Pinagbawalan ba siya sabihin kung nakalaya na yung tatay niya o hindi nakalaya? Diba? Grabe drama talaga Earlier, ICC Pre-Trial Chamber 1 granted the former president's request to defer the decision on his appeal for interim release. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina, na paano nga i-release yan, mismong kampo niya yung nag-request na i-delay muna yung hearing na yan. O yung paglalabas ng decision ng ICC kung i-grant ba or i-reject yung interim release request ng kampo ni Digong. Actually, naging controversial nga yan kasi si Kaufman, nagsalita din si Kaufman dyan Di ba? Kasi ang pinupunto dyan nila Harry Roque na gawin i-exhaust yung ibang efforts, magsampa ng kaso laban sa the Netherlands dahil bakit inalaw yung illegal arrest daw kay Digong. So sabi ni Kaufman, yan po isang crazy scheme. Di ba? Napahiya si Roque dyan. Crazy scheme yan. Paano yan? Ang Netherlands, kakasuhan mo? Netherlands versus the Netherlands. Diniloloko mo lang yung the Netherlands niyan. So tinawag ni Kaufman yan na crazy scheme. At na-mention din ni Kaufman sa kanyang interview na may mga senador dito sa Pilipinas. Tinanong kasi siya may mga senador na gusto po magkaroon po ng house arrest o ilagay sa house arrest si Digong dyan sa embahada natin sa The Hague. Sabi ni Kaufman, no. Wini-welcome niya yung ginawa ng Senado, pero hindi Senado, ng mga senador, pero may guidelines ang International Criminal Court kung paano nila i-release yung isang prisoner o yung isang suspect. Existing na yung guidelines. So ang punto ni Kaufman dyan, hindi natin pwedeng baliin yung guidelines ng ICC dahil mayroong resolusyon na pinasa dyan sila Amy Marcos, sila Robin Padilla, sila Bato dyan sa Senado, babaguhin na ng ICC yung kanilang rules. Hindi pwedeng ganun. Makakalabas lang si Digong
matutupad lang yung request nila na house arrest once na mag-grant yung interim release na yan. Pero paano nga mag-grant yan? Nag-request kayo na i-delay muna yung decision dyan. Nagigets nyo, paikot-ikot lang yan ka-coffee, no? Kaya huwag kayo magpapabudol dito sa mga DDS na, ano ba to? Kasi ang pinupunto ni Harry Roque, ang tagal-tagal na ni Digong nakakulong dyan. Parang ang CC, nasa ICC pa no? Bakit tinutulugan ng ICC? Parang ganun ang dating sa kanyang mga sinasabi. Tinutulugan ng ICC yung kaso na yan kasi ilang buwan na siyang nakakulong dyan. Sagutin ninyo yan. Kasi si Kaufman mismo nagsabi na nag-request sila na wag mo nang desisyonan yung kanyang request for interim release. Di ba? Kayo ang may problema dyan. O sisihin nyo si Kaufman, baka hindi nyo kakampihan. Di ba? Isip-isip kayo dyan. Baka delay kayo dyan. Di ba? Huwag kami sisihin nyo. Huwag ang administrasyon ni PBBM ang sisihin nyo. Mag-usap-usap kayo. Check nyo yung legal nyo. In a filing made public on Wednesday evening, presiding judge Lulia Antonilla Motok said the deferment was granted by a majority of judges, either until the defense takes further action on the matter or until the chamber deems it appropriate. Di ba napakabait ng ICC? Hihintayin namin hanggang okay na kayo, hanggang maipasa nyo na yung sinasabi ng dokumento or nag-express kayo ng intention na okay, ready na kami. Di ba? Or on the other hand, kung sa tingin ng mga judges, dapat nang magdesisyon doon sa request for interim release. Mabait ang ICC. Hindi ko lang alam bakit galit sila dyan. Despite this, the ICC Pretrial Chamber 1 maintained that the present decision shall not be interpreted as prejudging any matter to be determined in the context of the proceedings related to Duterte's appeal. On June 12, Duterte's counsel appealed for the former president's urgent interim release, saying an undisclosed government had expressed advance and principled agreement to receive him. June 12 yan. Anong petsa na ngayon? July 27, bukas 28, so na. So, June 12, ipinasa yung request nila kasi ewan ko alam bakit nabulilyaso yan. Nilabas nila na ngay pumayag na bansa na tatanggapin si Digong dyan. Diba, na chismis pa nga yung Australia, na chismis yung Germany na pwedeng pagtaguan ni Digong once na mag-grant yung interim release na yan. Kasi i-quote natin siya, sinasabi niya, advance and principled agreement, undisclosed government daw yan. Hindi niya pa pinangalanan kung anong bansa yan. In short, sinasabi nila, ICC, once na i-grant ninyo ang interim release, di na kayo problema dahil may bansa na handang tumanggap sa kanya. Ang problema, naging mainit sa media yan. Naglabas ng mga statement itong mga bansa na yan at dinideny nila. Ayaw nila. Ayaw nila tanggapin si Digong. Actually, may punto yan kasi yung ibang bansa, dinidistansya nila yung sarili nila kay Digong. Alam mo kung bakit? Dahil sa mga human rights violations ni Digong, ayaw nilang ma-associate kay Digong. Ayaw nilang madikit kay Digong. Kaya nga naman, bakit kayo magkukubli o bakit kayo magkukubli, magtatago ng isang ng isang suspect ng napakabigat na kaso, violation sa human rights, ilang counts yan. 'Di ba? Bakit niyo itatago sa bansa ninyo yan? Galit nga kayo sa mga violations, sa mga human rights violation, yet itatago ninyo si Digong. Hindi simple yung kaso Maraming natsugi nung kanyang panahon sa implementasyon ng kanyang tukang, napakaraming natsugi. Tapos ikaw na bansa, tatanggapin mo si Digong, di ibabash ka ng international community. Siguro, isa yan sa dahilan, bagamat sinasabi ni Kaufman ng kanyang kampo na meron na pong advance and principled agreement, dati nila baka oral agreement lang yan, verbal confirmation lang yan, sige, tatanggapin namin si Digong, pero walang written agreement, Kasi, mababash talaga sila once na in-accept nila si Digong. Biruin mo yung mga bansa na yan, sa dinami-dami ng bansa sa buong mundo na inikot na ng kampo ng mga Duterte, inikot na nila Pulong yan, inikot na nila Sara Duterte, halos walang gustong tumanggap kay Digong. Kasi yun, ayaw nila ma-associate kay Digong. Di ba? Takot silang mabash ng international community, madidikit yung pangalan nila, yung bansa nila kay Digong. Kaya ayaw nila tanggapin yan. Yan yung isa sa major reason. Ako, naniniwala ako isa yan sa pinakamalaking problema ng kampo ni Digong, ng defense niya, kung bakit nag-request sila na i-delay yung request nila for interim release. Dahil sa very important document na yan, yung commitment ng bansa na tatanggapin siya once na mag-grant yung interim release na yan. Nabulilyaso sila dyan. Ang pinupoint out ni Kaufman, may mga nag-i-intervene daw. Sino kaya yan? Basta may nangingialam daw na kaya na-delay. And dati na alam, diskartehan nyo yan, di ba?
O, ang laki ng bayad, 150 million a month eh. O, diskartehan ninyo yan. Eh, syempre, si Kaufman, abogado rin yan. Habang nagtatagal siya dyan, nabubuhay siya dyan. Kikita siya dyan. Eh, kung ilang buwan pa yan, tumagal yung kaso ni Digong, tiba. Di ba? May joke nga dyan natatandaan ninyo yung magtatay na abogado? Sabi ng tatay, yung tatay na yan, hinahawakan niya yung kaso na yan. Joke lang to ha. Yung tatay, hinahawakan niya yung kaso ng matagal na, ilang taon na. Sabi ng anak niya. Yung anak niya, naging abogado na. Diba? Tapos sabi ng anak, tay, ako nahahawak sa kaso na yan. Tapos, nung hinawakan ng anak, 6 months pa lang, na-dismiss na yung kaso. Sabi ng anak ko, tay, abogado yung tatay niya, bakit naman nung ikaw humawak sa kaso na yan, ang tagal-tagal mong natapos yan, inabot ka ng 6 na taon. Samantalang ako, nung hinawakan ko, 6 months lang. Sabi ng tatay, ikaw talaga di ka nag-iisip. Kung tinapos ko agad yung kaso na yan, hindi ka nakapagtapos ng abogasyon. Diba? So baka ganyan lang nangyayari kay Kaufman. Tingnan ninyo, yung diskarte ninyo. Baka dinidelay lang yan. Hindi natin alam, no? Anyway, decision nyo naman yan. Nakikita nyo naman yan kung maganda yung performance or hindi. Baka hindi na lang isalpak nyo dyan si Roque. Kaso, pugante kasi. Hindi nyo magawang legal counsel yan si Roque dahil isang pugante. Sige, i-komento po ang inyong mga gustong sabihin, opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasayo na lang, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe na rin po kayo at magkita-kita tayo sa aking susunod na videos. Maraming salamat po, ingat po, bye-bye.